Anyang mga kagargar, tayo gagawa ng tinapay at nakaka-stress lang yung mga kasama ko dahil nawak ko mainit. At Kaya ang gusto pa nila pag nagmasa ka ng harina, ilagay mo na sa oven. At tatanong ko anong oras kakainin. Ay sabi ko naman, hindi basta-basta kainin. Ay gumawa ng tinapay, dapat mahaba ang pasensya mo. Kasi ang tinapay, ang tawag dito, ipasignal ba sa Pangasinan? Iano mo muna. Ang tawag dito, tawag ba doon? Tawag doon eh. Basta pabulay mo muna siya. Tapos mamasahin mo. Gagawin mo shape ng ganitong gusto. And then, ilagay na sa oven ang alam nila. Sabi, na-shape mo na. Lagay mo na sa oven. Lagay pa sa oven. Ang gusto nyo perfect. Di maghintay kayo. Ang bihira itong mga to. So, ito, ilagay ko sa oven. 30 minutes. Nahintayin ko na mag-blobs. Para, perfect. Hindi maano. Kasi pag once na gumawa ka ng tinapay na maliit lang ang pasensya mo, hindi mo mapi-perfect talaga. Kaya dapat mahaba ang pasensya mo kung nasa baking ka, mga iha-iho. Kaya hindi ko minaster ang baking kasi malit ng pasensya ko. Kaya bugnutin na ko. Uy! So, ito yung tinapay na ginawa natin. Pag nagawa ka, meaning to say, maraming hugasan. Kaya mamaya ako maghugas. Nakakatamad nga lang. Kung na nagluto, ko pa maghugas. Dapat may tagahugas. So, alam nyo to mga kagargar. Ang pangalan dito is kurasang. Kurasang. Siguro natawag na kurasang kasi ginawang ganyan-ganyan. Nag-cross-crossang. O kaya crossang. O ayun. Basta crossang ang tawag namin dito. Pero yung pabilog, ang tawag namin doon is cinnamon. Kasi may halong cinnamon. Pero pag ang nilagay mo doon, butter tsaka asukal, ang tawag doon is, tawag doon? Kalimutan ko na. Tagal ko na hindi nagkagawa-gawa kasi eh. Tawag doon. Yung nagro-roll na dyan, parang tain ng baka. Basta mayroong tawag doon. Hindi ko na alam. Cinnamon, tapos ang tawag dito yun eh. Patawag doon. Mayroong tawag sa amin doon. Pero nakalimutan ko na. Kaya, maghintay tayo 30 minutes. Anoin natin. Para maganda yung aura niya. Kasi may nagluto na. Kaka-pounce pa lang nilagay sa air fry. Ayun. Pakita ko sa inyo yung niya. Tignan nyo ito. Hindi siya nabuhay. Parang nag-ihaw lang sila ng tinapay. Hindi siya lumubo. Kasi hindi pa nila inintay 30 minutes bago ilagay yan sa sa oven, sabi kong gano'n. Ay nilagay na sa air fry kasi pag sa air fry daw wala nang ganon. Wala daw hintay-hintay basta ilagay mo na lang shook tapos hindi siya hindi siya tumaas. Hindi masarap. Kasi ang tinapay dapat soft siya. Kaya kung gusto mo maging soft, maghintay ka ng ilang oras or kahit isang oras lang or 30 minutes, pwede na yun. Ito talagang ginagawa mo palang ninagis na doon sa air fry. So, ito ganyan ang niya, reaction niya. Tapos, hindi maganda. Ganito, diba? Wala. Hindi siya maganda. So, sabi ko sa kanila, kayong mga matatakaw, mga buwakaw, ang hirap niyong pakiusapang paghintayin. Kumukulo do dugo nila. Iwan ko ba? Kaya yan. Pagtsaga nila kainin. Pero ako ito, hintayin ko. So, yun lang guys. Mga Kasi, yun nga. Dapat, pag marunong ka sa baking, or gusto mong pag-aralan ng baking, dapat mahaba pasensya mo. At, nasa mood ka lahat, in the mood, para maganda yung
ng gawang. So, ganun. Tsaka, hindi ko pa maisip ko anong pangalan nun yun. Yung cinnamon, tsaka yung, ano ba tawag dun? Ensimada, yun. Ito naman, parehas lang din yung mix niya nung ensimada at yan. Kaso ito lang is butter lang. Wala siyang asukal, wala siyang butter na nilagyan asukal, mga ganyan. Wala. Pero yung base niya, parehas lang. Same lang. Kaso nga lang, igaganyan mo paikot. Paikot yung pagganyan. Tapos kaya ganyan. Parang kain ng kalabaw. Tapos, ito naman, i-floor mo siya. Tapos, hanggang sa dulo. Instead na, sana nag-video ako. Ang hirap kasi na wala kang cameraman or camera woman. Kasi habang nagaganyan ka, nahawa ko mo sila marumi. Kaya, ito na lang, finished product na lang, i-video natin. Ito madali lang din. Pag mahilig ka magawa ng tinapay, madali lang din to. Ang inanuhan lang nito is marami siyang butter. Marami siyang butter na ilalagay. Yun lang ang difference niya doon sa ensimada. Kasi yung ensimada, tansya lang yung yung butter niya. Ito, kung yung ensimada is pag 5 cups na, kasi nagkano ng 3 cups na rin na kasi matatakaw ang mga kasambahay ko. Pag 5 cups na na arena, dapat 1 bar na butter ang ilagay mo doon. Minsan pa nga nagkukulang pa pag yung texture niya. Tignan mo, pag yung texture niya hindi masyadong maganda, hindi mo siya pwedeng masahin pa. Tapos ang itlog nito is okay lang. 2 lang itlog nito. Parang sa tao lang, sa lalaki 2 itlog lang. And then yun. Tapos kung gusto mo masarap talaga ang tutso niya, bigyan mo siya ng yung maligamgam na fresh milk. Yun yung pang-panchok mo, yung pang mo sa harina. Ayan. Tapos masama. And then pag na-roll mo na, takpan mo ng towel, yung malinis na towel doon sa area na medyo maligamgam na area. Pero ako, switch ko muna yung oven. Tapos pag pinatay ko na, tapos maligamgam yung doon sa loob, yung texture niya is pag yung ginanyan mo lang, kasi hindi ako naggagamit ng mga texture na yun Ganyan mga, mainit-init, ganyan. Tapos iswalong mo yun, yung ginawa mong dough. Tapos yung dough, pag umalsa na yung dough. Tapos gayon. Gayatin mo, and then hiwa-iwain mo. Magkaparehas yung size. Yung gusto mong size, kung gusto mong ganito ka size, nasasayo na yung size sa akin kasi mas gusto mong ganitong size para madala ako sa sa company pa. Kaya ayun. And then ganyan, mo, di ayos. Ito lang nagawa ko kasi kinainan ng iba. Hindi naman umalsa yung kinain nila. Bala sila. So yun lang ang explanation ko sa mga matatakaw. Hindi ba rol maghintay sa binibig ko na kurasang. Kaya sa Sabado abangan nyo magagawa ako ng ensimada. Kasi yung ensimada kasi na-miss na nila. Mas maganda yung ensimada kasi paano mo yun, tapos 10 minutes lang lulubo na yun mag-aalsa na yun. And then yun nga lang, ang weather lang kasi natin ngayon dito sa Korea is malamig, kaya ang ginagawa nating mga dough is hindi masyadong maalsa. Kasi nga, gusto nun is maligamgam na place. Malamig ang ating area, kaya medyo tulog. Kaya dapat habaan mo yung oras. Kung yung pag-alsa ng dough mo is mga 10 minutes, 30 minutes, gano'n. Ito 45 or 1 hour. Kasi di natin kasi ganito nga lang Kaya yun lang. Sana maliwanag. Padaldal kasi ako. Dire-diretso nga ako. Yun lang. Mamaya pakita ko sa inyo kung ano ang itsura pag naluto. Kaya wait lang mga kagargar. Anyang! So ito na mga kagargar. 30 minutes before bake. O yan. Lagay natin dito. Tapos 15 minutes patayin na. Okay? Yun lang. Maliit yung ating oven, kaya 2 salang ang ating isasalang. Buti na lang at inauna nilang niluto yung iba. So 2 salang na lang yung isasalang ko. So ito mamaya pag naluto, update ko kayo mga kagargar. Ang hirap pala pag holiday. Hindi rin naman holiday. Kung naisipan mong maggawa ng tinapay, maggawa ng kung ano-ano. Kaya, nakakapagod din. At habang nagluluto ako ng tinapay,
at nasa oven, maglalaba tayo mga kagargar. Bali washing. Isasampay lang natin. Ano? Muntik na masunog ang ating tinapay dahil busy tayo dun sa labas. Kaya nilagay ko dun sa kabila na may timer. Wait nyo na lang. Napalpa. Tingnan nyo mga kagargar ang ating kurusang. Muntik nang nasunog. Muntik nang nasunog. Ang kurusang natin. Ayan. Kaya ito yung kakagawa lang ng ano yung ang tawag dito. Kakatapos ko lang kasi hindi pa hindi siya nabuhay kasi nga masyado silang atat. Sabi ko ganito yung kurasang, o diba buhay na buhay at yung size nila magkaiba. Kung atat, ito yung hinintay natin 30 minutes na bago i-bake. Diba magkaiba? Pero parehas lang yung pagkagawa ko. Kaya, ang pag-bake, dapat mahaba yung pasensya mo at mahaba ka maghintay. Mali. Magkaiba. Ito, lungaw. Ito, talagang hindi na buhay. Ito, buhay na buhay. Masarap pa rin yung hinintay ng 30 minutes. Ito, ito. Matigas. So, ang lambot. So, magkaiba. Saka magkaiba ang lasa. Kasi yung yes, hindi pa nga umaalsa. Hindi pa nga pinaalsa, nilagay na sa air fry. Ito, umalsa bago nila nilagay sa air fry or sa oven. Kaiba ang taste. At iba yung nila, pagkagawa niya. O diba? So, kung gusto niyo mag-bake, dapat mahaba yung pasensya nyo, mga kagargar. Yun lang. Anyong!